Sa mga sinakyan yung eroplano pa uwi sa Pilipinas or pabalik man sa ibang bansa, ano ang rate nyo sa mga pagkain na sinaserve nila sa mga pasahero? Ako guys, sa isang dekada ko dito sa Dubai, United Arab Emirates, kapag umuwi ako sa Pilipinas, ay Emirates Airlines ang sinasakyan ko. At sulit na sulit at okay na okay ang pagkain na sinaserve nila. At hindi ka mabibitin. At eto, may isang kababayan tayo nag-rate ng pagkain sa mga sinakyan niyang eroplano o sa dalawang eroplano sinakyan niya nung umuwi siya sa Pilipinas. At isa dito ang Philippine Airlines. Mag-rate tayo ng pagkain sa eroplano. Yung airlines pala na sinakyan namin from Auckland to Sydney is Air New Zealand. Yan yung mga pagkain nila. So ito, egg, tapos may bacon, tapos may kanang giniling na broccoli, tapos beans. So 7 out of 10 lang siya no, kay walay rice. Mas lami siya na rice. Ang egg naman, lami kayo, tapos ang bacon solid. Kasi nga, hindi tinipid, tapos makapal pa yung pagka-slice. So dito naman sa cupcake, masarap siya, para siyang torta yung lasa niya. Sobrang messy lang siya kainin kasi pag kinain mo, may mga nahuhulog talaga. So ito, 8 out of 10. Nasarapan talaga ako. Yung mga pagkain sa mga airlines, hindi talaga nawawala yung mga fruits. So itong fruits na to is pineapple, orange, at saka grapes. Muna kong kinain orange, hindi masarap. Alam mo yung parang matagal na sa ref, tapos matabang na. Hindi siya parang lamog na siya. Tapos yung pineapple, okay naman. Doon ako sa grapes na sarapan, pero 2 piraso lang. Nakulangan ako sa grapes. 6 out of 10 lang yung rate ko. Tapos yung drinks na pinili ko is pineapple juice. Mag-rate ulit tayo ng mga pagkain sa eroplano. From Sydney to Manila, Philippine Airlines pala yung sinakyan namin. So yung i-rate natin yung pagkain sa Philippine Airlines. May 3 pala silang choices, pero yung pinili ko itong fish with rice na may kasamang kalabasa at beans sa gilid. Isa lang talaga yung masasabi ko, matabang. Yung isda matabang, yung rice matabang, yung beans at saka yung kalabasa matabang, parang in-steam lang. So para sa akin, 5 out of 10. Yung sunod na i-rate natin itong potato salad na hindi ko talaga maintindihan kasi parang mayonnaise lang yung nakalagay at saka salt and pepper. At kahit ganun pa man, hindi ko maintindihan yung lasa, talagang inubos ko talaga kasi nasasayangan ako. So yung parang dessert nila, itong chocolate na Tim Tam. Sa New Zealand pa lang, ito na talaga yung paborito ko, kaya 10 out of 10. So overall guys, hindi talaga ako nasarapan sa pagkain ng PAL. Mas gusto ko pa yung pagkain ng China Airlines kasi madaming choices. So yung flight pala namin ay 8 hours. So before kami naglanding, binigyan kami ditong bread na may giniling at saka cupcake. Itong binigay nila na bread with giniling, mainit-init pa. Pero hindi ko talaga nagustuhan yung lasa kasi may lasa siyang hindi familiar. At nung tiningnan ko sa carton kung anong klaseng meat yung nakalagay doon, tupa. So yes, kaya pala hindi familiar kasi meat pala yun ng tupa. Kahit dati pa, ayoko talaga ng meat ng tupa kasi maanggo. Yung meat buns pala is 4 out of 10 kasi hindi ko naubos. But guys, kung Cebu Pacific ang sasakyan nyo pa uwi sa Pilipinas, make sure na nakapag-add kayo ng meal. Dahil baka mag-lunch or mag-dinner kayo ng cup noodles na sobrang mahal. Naranasan ito ng katabi ko sa Cebu Pacific nung nag-travel ako papunta sa Asia. Isa siyang OFW, ngunit ako naman ay tourist lang sa bansang Taiwan. At hindi siya nakapag-add ng meal sa kanyang ticket. At tinanong niya sa akin kung bakit ako lang daw ang binigyan ng pagkain. Tanong ko naman sa kanya, nung nagbuka ba, ay nag-add ka ng meal. Ang sabi niya ay hindi daw at hindi naman daw niya alam. So ayun, ang ending ay cup noodles ang kinain niya na napakamahal. First time kong sumakay sa Cebu Pacific, kaya first time ko rin na-experience ang kanilang mini sari-sari store sa eroplano. At dahil sa gutom ko nga, ay bumili ako ng cup noodles sa halagang 150 pesos. Marami silang paninda, may kape, chichirya, soft drinks. Hindi ka magugutom basta meron kang pambili.